Agree. ito, no, nilulugmok tayo, no? And ma'am, wala tayong kasaysayan mga kababayan. Baka nakalimutan itong mga pulpul na mga hipokritong politiko at nito ni Tariela. Wala po tayong kasaysayan na may pinatay o sinakop tayo ng China. May pinatay sila sa atin dito. O may pinalubog silang barko natin o binomba nila tayo. In the Philippine history, mga kababayan, balikan nyo lang ng konti, mga kababayan, ha? Almost 600,000, close to 800,000 po ang pinatay ng Amerika during the Filipino-American War. Yes. At ang isa sa hindi makalimutan ni Pangulong Duterte na umiyak talaga siya nang ma-recall niya ang Balangiga Samar Massacre. Yeah. Almost 10,000 ang pinatay dyan, including bata, kababaihan. Dyan sa tinawag nilang The Howling Samar, nang pinatay po yan nila General Jacob Smith, nang ginantihan nila after the ambush against the American troops ng Filipino-American War, nung mga unang bahagi ng 1900s na taon, mga kababayan. Kaya kinuha nila dyan ang Balangiga Bells na pinabalik ni Pangulong Duterte so that the wounds of the past ay maipakita na naibalik na, tapos na yung nakaraan na yan, natapos ng digmaan na yan. So hindi po nagkaroon ng ganyang masama at malupit na karanasan ng Pilipinas sa China. Ang mga Filipino-Chinese business na mga pamilya at mga organisasyon ay nagbubuo po ng halos kalahati ng buong ekonomiya ng Pilipinas. Eh bakit tayo galit na galit sa China? At ano po ba ang katotohanan kung bakit matalino talaga itong si Rodrigo Duterte? There is no decision in the arbitral ruling na nagdideklara na atin po ang South China Sea. At hindi po yan gawa-gawang kwento. Ang dokumento ng United Nations, there is no West Philippine Sea. All maps of the world and all UN documents refer to that body of water as South China Sea. Hindi po China ang nag-claim yan. That is a world recognition. Kapag sinabi mo pong South China Sea, yan ay body of water na tinawag ganyan. Pag sinabi mo pong Indian Ocean, hindi ibig sabihin pagmamayari ng India ang Indian Ocean. Hindi rin po ibig sabihin na kapag Gulf of Mexico, pagmamayari ng Mexico, ang Gulf of Mexico. Yan pong ibig sabihin natin. Ang South China Sea po ay hindi invento na termino. Ang inimbento natin itong West Philippine Sea sa panahon ni Noynoy Aquino. Because we believe na nanalo tayo sa arbitral ruling na ginastusan natin ng 3 billion pesos. Anong sabi ni Pangulong Duterte? It was a scratch of paper. Bakit? There is no enforcement clause. There was no award. Ang sabi doon na ang lugar na yan ay traditional fishing ground ng iba't ibang mga bansa. Hindi sinabi na atin. So dapat mag-usap kayo. At pangalawa, ang arbitral ruling ay nagsasabi na hindi pwedeng mag-decide ang United Nations o anumang mga body sa ilalim ng UN kapag ang pinag-uusapan ay ang mga hangganan ng teritoryo at soberenya. Pwede niyang i-resolve ang conflict pero hindi ang soberenya. And we have no sovereign authority over that body of water. And it's not even our territory. Kaya ang correct term na ginagamit diyan, it's a maritime dispute, not a territorial dispute. Kaya tama si Pangulong Duterte. Ma'am, ang sabi ni Pangulong Duterte, bakit ko ipapahamak ang aking bayan at ang ating mga sundalo sa isang bagay na hindi naman pwedeng pagmamayarian natin at hindi yan sa atin, kundi dapat natin siyang pakinabangan. Subalit, hindi nila masubstantiate. Bakit? Sapagkat there is no single inch of Philippine territory that was given by Duterte to any Chinese authority. Wala. While the Scarborough Shoal, ang nagkaroon tayo ng problema dahil yan ay pinabayaan ni Pinoy through Trillanes sa isang pagtataksil na maniobra. And yet gusto ng CPP, NPA, NDF at ng mga kaalyado nila like dito sa mga yellow and pink propagandists na i-blame kay Pangulong Duterte yan. Kaya lang walang masyadong nagsasalita dahil ang media ay hindi po ganon ang kanilang konsepto. Ang kanilang konsepto ay sirain ng mga Duterte at ang China issue ginagamit nila as monsters of the Duterte. Dalawa pong issue nila kay Digong. Kasi hindi nila may dugtong ang Duterte sa korupsyon, extrajudicial killing, tsaka China man. Yan ang kanilang issue kay Duterte, which are all false and malicious narrative na ang nagpalabas ng naratibo, Ma'am Lorraine, na 30,000 ang pinatay ni Pangulong Duterte, CPP, NPA, NDF.
sina Palabay, sina Cristina Conte, sila Joe Masison, at ibinenta nila sa ICC. Naniwala naman ang mga Sunny kolokoy. Africa, Eric, Sunny Africa, Ibon. ng mundo. But in this case, for our live episode today, specifically and specially for the many Filipinos working, kahit ano pa pong trabaho ninyo, in China territories, sa Hong Kong, sa Macau, sa Beijing, sa Shanghai, sa Guangzhou, sa Xiamen, at sa Shanghai. Ano ho? Dapat kayong protektahan. Yung mga sinasabing, yung mga kritiko ng ating mga national leaders pa namang pinuringan, ano ho? Pag sila ay napupuna o mababatikos, ang dali ho nilang magsabi na pro-China, nakatanggap ng tupad sa China. Ang kapal na mukha ng taong ito. Pag nababatikos, balat sibuyas, napakakapal naman ng mukha mo. Ang kapal din ng balat mo. Hindi mo na inisip at patuloy mong isinasangkalang ang kapakanan ng bawat Pilipino. Kaya po, sana pag meron po tayong meron po tayong susundan po natin itong live na ito. Mabilisan lang po yan. At alam naman ninyo, maraming mga nagmamarunong. Kaya po, I am calling on all overseas Filipino workers. I am calling on all the family, friends of overseas Filipino workers. Maging maingay po tayo sa social media. Proteksyonan natin ang kapakanan ng ating mga OFWs, saan man po sila nagtatrabaho. Huwag natin pahintulot. Ninanakaw na nga po yung budget natin sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Trilyon piso ang kanilang ninanakaw. Ang dami na nga hong namatay dahil sa baha, dahil po ninakaw nila yung pondo para sa flood control. Pati ba naman itong mga nagtatrabaho ng marangal, nagpakalayo-layo sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay, umalis ng Pilipinas, sasangkalang nyo pa rin, hayaan natin ang mga diplomat dyan sa Department of Foreign Affairs to deal with a highly volatile and highly contentious issue kagaya ng ating patuloy na umiinit na relasyon sa bansang China. Umiinit in the wrong way. Kawawa ho yung ating mga kababayan. Isipin po ninyo sila. Ano ho, yung matapang na taga Coast Guard. Bakit hindi mo harapin sa isang dialogo yung mga overseas Filipino workers na nasa teritoryo ng China? Silang kausapin mo muna. Pakinggan mo rin, harapin mo. Total, matapang ka naman. Harapin mo yung mga overseas Filipino workers sa teritoryo ng China and explain to them. At marami sila. At sa kanilang pamilya, ano ang alternatibo mo? At yung isang senador na nagbigay ng privilege speech, anong alternatibo nyo? Pag pinauwi yung ating mga kababayan, mabibigyan nyo ba sila ng trabaho nang hindi mababawasan yung kita nila sa Hong Kong, sa Macau, sa Beijing, sa Shanghai, sa Guangzhou, sa Xiamen, nang hindi nababawasan? Tutumbasan ba ninyo? Kung hindi ninyo kayang tumbasan, huwag nang pangakuan, panay pangako kayo Huwag na rin ho kayo maniwala sa mga pangako niyan. Di ba? Kung hindi ninyo kayang tukdin at bigyan sila ng kahalintulad na trabaho at meron kahalintulad na kita, ni walang bawas ni piso, kagaya ng kinikita nila sa ngayon, sige, tuloy niyo ginagawa niyo. Pauwi niyo sila. Ibigyan niyo lahat ng benepisyo. Pero kung hindi ninyo kayang bigyan ng trabaho yung ating mga kababayan, manahimik muna kayo. Mag-isip kayo ng isang bagay na makatutulong sa ating bansa. Ang tahimik nga nung siraulong ito itong senador na ito, diyan sa investigation, sa maanumalyang flood control program at yung flood control budget. Ngayon pakikialaman mo yung mga nagtatrabaho ng marangal, yung mga overseas Filipino workers. Mahiya ka naman. Alala, imaginein mo, dagdag anxiety, yung mga reckless, irresponsible na statement at pahayag na binibigay ng ating mga national leader. Again, yung maingay na taga Coast Guard, silipin po ninyo. Dami magagaling na abogado sa ating bansa. Marami rin po mga abogado at law student na nanonood po sa atin. Silipin ninyo yung Article 118 ng Revised Penal Code, yung inciting to war or giving motives for reprisal. Tingnan po ninyo. Inciting to war na po iyan Hindi po tayo mananalo. Hindi po kinakailangan magpaputok ng China ng isang bala, ng isang armas, ng isang kung anumang malakas na bomba. Hindi, para tayo'y matalo.
economic war lang ang gagawin nila. Tiklop tayo. Titin ko ha, China ang number one source of our imported products. Magbanggit ka kung ano ini-import natin, galing China yun. Tissue paper, pati yata toothpick, imported na eh. Sumilip kayo sa Divisoria. Magpunta kayo ng Green Hills. Hindi ba't panay made in China yan? Ang tatamaan pag nagkaroon ng economic war, pag nag-impose ng economic sanction ang bansang China, ang tatamaan po hindi yung mga senador, mayayaman po iyan eh. Meron silang alternatibo. Pwede silang maghanap ng ibang source ng kanilang pangangailangan na hindi galing sa China. Ang tatamaan po tayo, yung mga ordinaryong Pilipino, lalo na yung mahihirap na Pilipino. Pati yung middle class. Wala na nga pong middle class, nanganganib na maubos ang middle class eh. Bakit? Bagsak po yung ating ekonomiya. So dapat po, gumawa tayo ng isang kolektibong pahayag na labanan natin itong troll ng sabi ho niya, pinasisimpi ho nila eh. Ang choice ho kasi para dun sa mga kababayan natin. Ito pong mga manipulative na politikong kagaya nito, ang choice lang pong ginagawa nila, they're simplifying it. Either you are pro-US or you are pro-China. Hindi ho ganun. Pro-US, di sila pro-US. Ano binigay ng US? Ulitin ko ha, 19% na taripa sa lahat ng produktong Pilipino na papasok ng US. Samantalang ang produktong US, pag pumasok po sa Pilipinas, zero tariff, wala pong buwis. Iyan ang binigay ng US. But again, ang dami-dami rin ho nating mga kababayan. Ako, ang dami kong kamag-anak. Mga kapatid ko, ang dami nasa United States. I do not want to antagonize the United States as well. Isipin po muna natin, paano tayo sumigla bilang bansa? Paano natin pasiglahin yung ating ekonomiya? Paano natin ikulong yung mga korap sa ilalim ng Marcos Jr. administration? Paano natin panagutin si Bongbong Marcos na hinaharang yung impeachment? Yung impeachment po is the constitutional method para to make the president accountable for the many crimes that he has committed. Ano po yun? Yung paulit-ulit na pagpirma sa unconstitutional at mangled national budget, especially yung most corrupt national budget in 2025. Pati po yun hinaharan eh. Kailangan muna panagutin natin yung mga tipo ni Martin Romualdez, ni Stella Kimbo, ni Manix Dalipe, yung mga responsable dyan sa mga bungi-bungi blankong Bicameral Conference Committee report. Huwag mo natin silang kalilimutan. Yung Taygib Olaybar, yung Adrian Bersamin, yung Mina Pangandaman. Ang dami po nating aayusin pa sa ating bansa eh. Huwag po muna tayong makipag-away. Whether sa Estados Unidos o sa China, ayusin muna natin yung ating sariling bakuran. Bago tayo tumawid sa bakuran ng may bakuran. Dahil doon po sa ibang bakuran, ang dami po nating kababayan doon. Ulitin ko ha, parehas sa Estados Unidos at sa bansang China. Napakarami pong Pilipino riyan. Bago tayo tumawid, ayusin muna natin dahil we have to admit first, lalong-lalo na si BBM. Wala pong inamin to eh. Panay-tanggi po ito sa responsibilidad eh. Hindi ba? Wala pong inamin ito. Talaga pong napakasinungaling. Pagka siya naiipit na kasalanan ng ibang tao, wala pong pag-aamin ito. Ayusin muna natin yung ating sariling bansa. Ayusin muna natin yung sarili nating pamahalaan bago tayo makialam sa bakuran ng ibakuran. Hindi ibig sabihin yan, meron tayong isusukong bahagi ng ating teritoryo. Wala po. Wala po. Pero bago kayo mag-ingay na mag-ingay, dyan sa usapin ng Scarborough, dyan sa Spratlys, yung usapin ng bato. Nakikipag-away tayo para sa bato eh. Bato as in rock. Rock feature lamang po yun eh. Sabi doon sa desisyon eh, ng International Tribunal, hindi ba? Bato. Bakit tahimik? Itong mga matatapang kontra China, bakit sila tahimik? Doon sa atin talaga. Yung Sabah, yun atin yun ah. Atin yun. Bakit hindi yun ang habulin muna natin kung talagang para kayo sa bansa at kayo para sa Pilipino? Di ba? Ay mga sumisigaw, atin ito. Anong atin? Exclusive economic zone, atin. Kalaban natin ang kiniklaim niya, sovereignty. Tayo exclusive economic zone. Magkaiba po iyon. Yung isa sinasabi niya, akin yan. Tayo, nakikipamisda lamang tayo dahil bahagi yun ng ating exclusive economic zone. Magkaibang iba po yung EEZ at yung claim of sovereignty. Ngayon, meron tayong claim ng sovereignty matagal na dyan sa Sabah bilang bahagi ng ating bansa. O, bakit doon tahimik sila? Bakit doon zipper ang bibig nila? Bakit doon hindi sila makipag-away? Yun atin yun eh. Malinaw yun. Atin yun. Itong sagot. People like Tariela often claim that the Philippines is a democracy and values freedom of speech. Oh. Then why can't they have normal debates with us? Some say they are disrespected. Oh. Yet they show no respect to others.
when they repeatedly describe a country that has been sincerely helping the Philippines, its largest trading partner Oh. and biggest source of imports, Oh. with words like barbaric, aggressive, coercive, Oh. illegal, and deceptive. And when they attack another country's head of state, ito na si Xi Jinping, Oo. they have already lost the most basic sense of respect, revealing a distorted and unbecoming pace, Oo. bringing disgrace upon themselves. So talagang nasaktan sila, no? Whatever critical response they Oo. invited truly serves them. Oo. Yun lang talaga po, kung makikita, kung mabasahin mo ito, ang talagang hihimutok nila, hindi naman yung pagtatalo Usapin talaga. ng, West Philippine Sea. Kundi yung ginawa dun sa presidente ng China. So talagang nasaktan sila doon. Nasaktan sila doon. Ngayong sumasagot sila, tapos ayaw, sabi, ayaw tumigil, palayasin natin yan, ideklara natin persona non grata. Kaya sinagot ka, akala ko ba demokrasi tayo? Kung gusto nyo ng debate, ng talakayan, di makipag-usap. Makipag-debate kayo. Oo nga, no, willing naman sila pala. Oo, mas maganda nga siguro yun. Yun. Na para hindi napalitan ng anumang mga aligasyon at statements, magharap kayo, di ba? Oho. Magharap kayo kung sino man sa mga senador. Yeah. Ang may gusto, humarap kayo dun sa... Kasi ang alam ko, ang kinakampanya talaga natin dyan, yung West Philippine Sea, Oo. yun naman talaga ang trabaho ni Commodore Tadiela. Siya ang spokesperson for West Philippine Sea. Ayan, nga. Di ba? Oo. Pero para aglahiin mo yung presidente ng China, mukhang foul naman tayo ata doon. Di ba? Yeah. Mukhang mali naman yata yun. Ano, ha? Yun po ang nagiging sentimiento. At sa halip na ang mga senador natin, sabi ko nga, dapat yung mga mas cold-headed sila. Oo. At mas malawak ang kanilang pananaw. Kung sa bagay na ito, agad-agad na sila din nagbitaw ng mga mabibigat na pananalita. Dapat sila ang mas maalam sa diplomasya. Oo. Ang problema dyan ganito, ha? Naglabas ng statement si Senador Kiko Pangilinan Oh. at kanyang binabansagan ang lahat ng mga hindi sang-ayon sa kanyang opinion na mga trolls ng China. Mr. Senator, Ganun hindi ba? ko mo hindi sang-ayon sa opinion mo. Oo. Ay troll na, di ba? At saka naman nakakita ng lahat ng tao ay gusto mo sasang-ayon sa'yo. Walang ganun. Totoo. Walang ganun. Hindi ba? Dapat igalang mo. Pwede bang manawagan ulit ako? Kung magkaiba man ang opinion nung tao at at ikaw, Oo. Demokrasya tayo eh. Demokrasya tayo. Huwag mong itatag ng kung ano-ano. Marcel, ano ba tayo ngayon? Baka sa isip nyo, naka-Marcelo tayo at Oo. hindi pwedeng sumagot. At Oo. hindi pwedeng magkaroon ng opinyong taliwas sa iniisip ninyo. Totoo. Na akala mo ay kayo lang ang nagmamahal sa bayang ito. Totoo. Hindi ba? Parang nakopo nila ang ano. Manawagan ka doon sa misis nung senador na yan. Next time. Next time. Ay, nako. Napaka-iyakin naman, di ba? Oo nga eh. Oo eh. Dati nga, hindi naman talaga nagre-react ang China sa ganitong mga issue. Pero nung ginawa yon, doon sa kanilang presidente, sa kanilang leader, ay nag-react na po ang Chinese Embassy. Ang malungkot lang ngayon, ang Senado na dapat asahan natin na mas malawak ang kanilang pangunawa sa usaping ito, parang pinaypayan pa po yung apoy. Pinagliyab pa po nila at gumamit pa ng mga mga madamdaming mga pahayag. Gason, Kuya Benny. Natutuwa tayo at talaga nga naman napakamakabayan ng ating mga senador at handang ipaglaban ang ating bansa. Although napakalaking bansa ng China, ay Oo. talaga nga ng mga handang ipaglaban ng mga senador. Pero again, idagay po natin sa level na tama po yung pakikibaka natin. Oo. Diplomatiko po kayo po yung mga senador. Kayo po yung itinuturing na ama't ina ng bayan din, no? Kasunod ng ating Pangulo. Pero yung pong ataking ganyan, na gumagamit pa po tayo ng salitang F, medyo po below the belt po yun at hindi rin po karapat-dapat sa pandinig at sa pananaw ng ating pong mga kababayan na nakikitang abay, ganito ba talaga kasama at naghahanap tayo ng away? No po? Buti Siguro- sana kung pangkaraniwang away lang yan. Oo. Benny. Mukhang hindi yan pangkaraniwang away kapag lumala pa yan. Ha? Yung titingnan din po natin dito yung epekto nito sa ating bayan, epekto sa ating ekonomiya, and of course, yung epekto sa ating mga kababayan. Again, marami pong Pilipino-Chinese sa ating bansa Oho. na naiipit at nahihirapan din po sa nakikitang sitwasyon. At hindi pangkaraniwan ng estado nila sa Pilipinas. Yes, yes. Ang mga Pilipino-Chinese na nasa Pilipinas ay halos sila ang kumukontrol ng ekonomiya ng ating bansa. Yes. Di ba? Kung kaya't ang atin is, siguro naman sa pagiging senador, hindi naman mawawala yung magkaroon ng konsultasyon sa mga Filipino-Chinese dito para yun na maging daan natin nang makausap din naman ang Chinese government na once and for all, isolve na itong problema to. Dahil ito, kung di tayo nagkakamali, simula nung panahon pa yata ni Yumaong Korea Aquino, talaga malaking problema na to. Totoo. Oh. Malaking problema na to.